Hi! Welcome back to Braille's channel. Nagbabalik po tayong muli para sa isa na namang informative video na para po sa inyo. This time, ay para po sa lahat ng ating SSS pensioners. Ikaw po ba ay nagkakaproblema sa iyong ATM? Lagi bang delay ang pasok ng iyong pension? Or nakapag-open ka na ng bagong account subalit walang pumasok na pension? Paano nga ba ang dapat gawin? Ang lahat ng yan ay ating ibabahagi sa inyo, but before po tayo mag-start sa ating topic kung bago ka pa lang aking channel, please do kindly subscribe, like, and share na din sa ating mga kaibigan, kaanak o kapwa po natin pensioners at please do share na din po sa ating mga social media accounts para mas marami pa ang makaalam. With no further ado, let's begin na po sa ating topic. Just in. Para sa lahat ng SSS pensioners. Plano mo bang magpalit ng ATM bank account? Dapat malaman mo muna ito. How to change bank account. Buong detalye alamin sa mga SSS pensioners po natin na nagbabalak magpalit ng kanilang pension ATM bank account. Narito po ang mga dapat niyong malaman, mga nagiging dahilan kung bakit kailangan ng magpalit ng ATM account ang isang SSS pensioner. Ito ang madalas na nagiging dahilan kung bakit nais ng isang pensioner na magbago ng bank account. Una na rito ay ang malayo na sa present address ni pensioner. Second, madalas nagkakaproblema ang ATM o laging offline o di kaya madalas madebit ang withdrawals. Third, may times or palaging late magpasok ng pension or kadalasan naman mahirap makipag-coordinate sa current bank or pwede ring nahihirapang mag-withdraw dahil walang available na ATM machine na malapit sa location. At iba pang mga kadahilanan, paano nga ba magpalit ng pension bank account? Mga paraan at requirements panoorin, alam niyo po ba na may dalawang paraan sa pag-open ng panibagong pension account? Una, pwedeng direkta sa mismong bank na nais mo at mag-open ng bagong account subalit ang initial deposit po nito ay magbabase sa regular savings account, mas malaki compare sa isang paraan po natin. Ito ay ang pagkuha muna ng referral sa SSS bago magpunta sa bank para ang magiging initial deposit ay nasa 100 pesos lamang for pension account category. Pero kung may existing na po tayong personal savings account, ay pwede na po itong may enroll sa SSS at no need na mag-open pa ng panibago. Kung halimbawa gusto po nating mag-open direkta sa bangko, ito po ang steps natin. Una, magpunta agad sa bank para mag-open ng account. Mag-ready ng 2 valid IDs at pang-initial deposit which is abutin ng 2,000 up to 5,000 pesos depende sa bangko dahil ito po ay mai-consider as a savings account. Once may account na, magpunta sa SSS branch at mag-submit ng mga sumusunod, Xerox copy of bank account number at ATM card, 2 valid IDs at filled up pensioner's data change request form. Then wait for the processing bago may transfer ang inyong pension. Kung ang pipiliin natin ay through SSS referral, ito ang mga paraan ng pagpalit ng ATM account. Una, magpunta muna sa SSS branch at mag-request ng referral letter for opening or transfer of SSS pension account. Tatanungin po kayo ni SSS kung bakit nais niyong magpalit ng bank account bago po kayo bigyan ng referral dahil ito ay hindi basta-basta pinapayagan kung walang sapat na dahilan. Once may referral na, magpunta na sa bank na nais mo at ipakita ang referral letter. Nagaling kay SSS, valid IDs at ang 100 pesos initial deposit since ito ay makakategorized as a pension account. Sasabihin ni bank if kailan pwedeng makuha ang inyong bagong ATM card. May ilang bank na nakukuha agad, meron din naman na babalikan pa after 3 days. Once nakuha na ang bagong ATM, magpunta muli sa SSS branch at mag-submit ng mga sumusunod. Xerox copy of bank account number at ATM card, 2 valid IDs, at filled up pensioner's data change form. Once nakuha na po ang inyong ATM, make sure na ma-activate nyo po ito on that day at tandaan po natin ang ating PIN code. Huwag nyo po itong ipapaalam kahit kanino unless you trusted that person. Paalaala lamang po, hindi po agad-agad maililipat ang inyong pensyon sa bago nyong account hanggat ito ay on process pa. Sa lumang bank account pa rin maipapasok ang inyong pensyon hanggat hindi pa tapos ang pagproseso ng inyong bagong account, kaya't pag-isipan po muna nating mabuti bago po tayo magpa-transfer ng pensyon sa ibang bank account. Ano naman ang pensioner's data change request form? At paano ang pag-fill up nito? Para sa kaalaman po ng lahat ng pensioner, ang form na ito ang gagamitin po natin once tayo po ay magpapalit ng ating bank account, cellphone number or email address, may correction sa pangalan, may mali sa date of birth at iba pa.
kailangan na dumaan kay SSS ang lahat ng changes sa ating data information para tuloy-tuloy lang ang ating pension. Sa unang portion, ay i-click lang anong type of pensioner po tayo. Ang letter A ay information po ng namatay na pensioner. If buhay pa po ay no need to fill up. Proceed to letter B. Ito ang info para sa mga pensioner, retiree, survivor, or disability pensioner. Dito ay need nyo po ilagay ang lahat ng data na kailangan sa form, at sa letter C ay type of request. Dito ay marami ang ating pagpipilian na transactions. Kung nais po natin na magpalit ng ATM account, ay i-click lang po ang box for change of bank information. Diyan po ay need po nating ilagay ang savings account number, bank name at bank branch ng old bank account at ng new bank account. At sa letter D ay ang pag-certify. Ilagay lang ang buong pangalan o printed name at ang pirma o signature. Ganun lang po siya, kadaling fill-upan. Kailangan po na makapag-submit po tayo ng form para mai-update ni SSS ang inyong account dahil magiging invalid po ang pag-open nyo if hindi mai-submit ang data change request form. Naway makatulong po ito sa mga nagpapaplano na mag-open ng another bank account para sa kanilang pension. That's it. Manatili po kayong nakatutok sa aking channel para sa mga latest updates at impormasyon na para po sa inyo. Marami pong salamat and God bless everyone.